Señor Rizal, reflexionado sobre su petición, considere el indulto a su padre y sus hermanas para que regresen de su destierro, pero Manuel Hidalgo permanecerá bajo custodia. ¿Y por qué? Es un peligro para el orden de la colonia y dejarlo en libertad sería autorizar la continuación de su rebelión. No nos estamos rebelándonos, señor general. Solo pedimos justicia para nuestra tierra. Lo malo como es Rizal, pero mientras no llores en tan absoluta a España, tu cuñado permanecerá bajo demando. ¡Basta ya! ¡Largueste besta! Dr. Rizal. Bienvenido, Dr. Rizal. Inaantay ka namin. Mga Ginoo, mga kapatid, alam nating lahat ang panganib na dalang gabing ito. Dahil sa bawat sulok ng tondo ay may mga mata ang gobyerno. Ngunit, sa silid na ito, tayo ay malaya. Pinapakilala ko sa inyo na nanggaling pa sa malayong lugar upang tayo ay pagbuklurin, si Dr. Jose Rizal. Salamat, kaibigan. Mga kasama, tinignan ko ang bawat isa sa inyo mula sa pagpasok ko rito. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa inyong mga muka. Ngunit, nakita ko rin ang pag-asa. Ang lunas sa ating sakit ay wala sa Madrid. Wala sa banyagang pangako. Nandito ito sa ating pagkakaisa. Kaya, inilalapit ko sa inyo ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ang sa palagay ko ay pinakamabisang kasangkapan para sa ating kalayaan. Sa samang ito'y tayo'y hindi lamang kasapi. Tayo'y magtuturingan ng magkakapatid, magdadamayan sa anumang hilapil, karahasan, at kawalan ng katarungan. At ano naman ang layunin ng samang ito? Pagkakaisa, palabanan ng karahasan, justisya, mabigyan ng proteksyon ng bawat isa kung kinakailangan, at alamin ang reforma para sa bayan sa mapayapang paraan. At higit sa lahat, layunin rin natin pasiglahin ang edukasyon, agrikultura at komersyo. Sa samahang ito, hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, edukado o hindi. Isang saglit lamang, Doktor. Bago natin pag-usapan ng mga litiin, pag-usapan muna natin ng realidad. Kung itong samahan na to ay matutuklasan, sino ang mananagot? Marami sa atin dito ay may mga pamilya. Di sapat ang salitang pag-asa para protektahan tayo laban sa mga Kastila. Tama si Agustin. Ang isang samahan ay nangangailangan ng pondo. Oo, pero kailangan din ito ng katiyakan. Saan mapupunta ang bawat kusing na ating iaambag? Paano tayo makakasigurado na ating tulong ay hindi mapupunta sa wala? Ang kawalan ng katiyakan ang siya nagpapahina sa atin, Ginoong Arevalo. Hanggat tayo nag-iisip bilang isang individual, tayo ay talo. Binuo ang ligang to para ang bawat kusing at bawat buhay ay isang maging bahagi ng isang malaking kalasag. Pagmasdan niyo ito mga kaibigan, madaling mapunit ang nag-iisa. Pero kung sama-sama, sige Andres, subukan mong punitin. Matibay nga, Doktor. Ngunit ang papel ay nabubulok din kung hindi ito gagamitin. Kaya nga tayo ay naririto upang gamitin ito ng tama. Simple lang naman ang ating layunin. Pagbuklurin ang mga kalupaan, proteksyon laban sa karahasan, at pagpapaunlad ng ating mga kakayahan sa pagsasaka at sa edukasyon. Ibig sabihin, ang liga ay hindi lamang para sa mga estado. Ang isang magsasaka sa bukid o isang obrero sa pabrika ay kasama nito. Higit pa sa pwesto, Diotato. Sila ang laman ng liga.
Kung isa man sa atin ay inapi ng mga praile o gwardiya sibil, ang tungkulin natin ay bigyan sila ng abogado, katarungan, hustisya, suportang pinansyal. Hindi na tayo hihingi pa sa labas. Tayo mismo ang tutulong sa sarili natin. Ang bawat hakbang natin ay dapat may kaayusan. Kaya naman, ang Liga Pilipina ay kikilos sa ilalim ng 3 pamamahala. Sa bawat bayan, itatatag natin ang Konseho Popular o Konsehong Bayan. Sila ang ating tenga at mata sa bawat kalye at skinita. Sila ang direktang ugnayan natin sa manggagawa at magsasaka. At sa mga konsehong ito sa bawat bayan, sino ang magbubuklod sa kanila? Diyan papasok ang Konseho Probinsyal. Ang lahat ng mga Konseho Popular sa bawat lalawigan ay mag-uulat sa kanila. Sila ang magsisilbing tulay upang hindi magkagulo ang mga lokal sa sangay. Isang matalinong estruktura, Doktor. Ibig sabihin ba lahat ng ito ay magtitipon-tipon sa isang sentro? Eksakto, Ginoong Mabini. Ang tuktok ng lahat ay ang Konseho Supremo, kataas-taasang konseho. Ito ang ating pambansang pamunuan. Ito magsisilbing utak sa pagpapasya para sa ikabubuti ng kapuluan. Kung gayon, mga kapatid, hindi na tayo pwedeng manatiling mga tagamasid lamang upang mabuhay ang estrukturang ito. Kailangan na natin ihalal ang mga unang haligi ng ating Konseho Supremo. Kamusta ka naman sa ibang bansa, Pepe? Mabuti, tila maraming babaeng humahanga sa akin sa ibang bansa. Baka naman ay marami kang pinaiyak. Hindi pinaiyak, kundi pinaligaya. Ang galing. Mga kaibigan, narito na ang mga naihalal na mamumuno sa kataas-taasang konseho. Narito na ang mga naihalal na mamumuno sa Konseho Supremo. Sa pagkapangulo, Ambrosio Salvador. Ang ating magiging kalihim, Deodato Arellano. Sa ating ingat yaman, Bonifacio Arevalo. At uli, ang ating magiging piskal, Agustin de la Rosa. Mga kapatid, ang bawat estruktura ay nangangailangan ng pundasyon. At ang pundasyong yon ay ang ating disiplina. Bago ninyo ilapat ang panulat sa aklat na ito, itanim nyo muna sa inyong mga puso ang tungkuling gagabay sa ating liga. Ang bawat membro ng liga ay nararapat na sumunod sa alintuntunin, tungkulin at batas na ikabubuti ng samahan at ng bayan. Kung handa na ang inyong kalooban na pasanin ang tungkuling ito, manumpa kayo sa inyong tungkulin. Unus instar omnium. Unus instar omnium. Isa para sa lahat. Isa para sa lahat. Dito nagtapos ang panahon ng pagsusumamo. Napagtanto ng bayan na sa ilalim ng isang binging gobyerno, ang mapayapang reforma ay hindi na sapat. Ang pluma ay kailangang bitawan upang bigyang daan ang itak. Ang hininga ng liga ay pumanaw, ngunit ang huling bugso nito ang nagluwal sa katipunan. Ang ating kalihim, Deodato Arellano.
Scene 5, take 5. Action! Isang matalinong estruktura, Doktor. At ang lahat ng ito. Action! Scene 5, take 7. Scene 5, take 7. Action! Isang matalinong. Andres, dito tayo makita. Sa 7-11. Niño Rizal, para sa kanila. Llamalo como Rizal. En Despacito. Dispohol. General Niño. Tinitiyak ko na walang mga kalaktaw sa RRQ na ito. Tangi isipin ka natin, ma'am. Sorry pre, sorry.